Lumampas sa itinakdang limit ang bilang ng mga turista sa Boracay nitong Marso. Kaya sa opisyal na pagsisimula ng tag-init, masusubok daw kung masusunod pa rin ang mga inilatag na patakaran sa isla matapos ang 6 na buwang rehabilitasyon. Live mula sa Boracay, may report si Joseph Morong. Joseph. Chino, summer na kaya yung ilan natin mga kababayan ay nag-advance na ng kanilang bakasyon dito sa Boracay. Pero halos kalahating taon matapos buksan muli ang Boracay sa publiko noong Oktubre ay marami pa rin ang kinukumpuni sa isla. Sa Katiklan Jet Report, ipinatutupad pa rin ang patakarang inilatag ng buksang muli ang isla ng Boracay, Oktubre ng isang taon. Kailangan pa rin ipakita ng mga turista ang confirmed booking nila sa mga hotel na accredited ng gobyerno. So dapat yung hotel ay compliance. Kung hindi, ay hindi sila makapasok. palitan lang. Palitan nila. May mga day pass pa rin. Nag-a-adjust pa sila, so may mga rough edges pa, pero okay naman. Swim. Swim? What else? Swim. Party? 14? 14? Paano party? Paano party? Party. Tag-init na, sabi ng Pag-asa o summer sa karamihan. Kaya inaasahang dadagsain ng mga turista ang mga tourist spot katulad na lamang nitong Boracay. Masusubukan ang mga patakarang ipinatutupad ngayon sa isla dahil sa rehabilitasyong ginawa dito. Katulad na lamang ng limit sa bilang ng mga turistang pwedeng pumasok sa isla. 6,405 yan kada araw, pero may mga araw nitong Marso na lumampas sa bilang na yan ang dumating tulad ng March 16 na umabot sa 7,343. Dapat talaga hindi lumagpas. Pinanindigan na po natin yan at yun na po ang gagawin natin to be sure na ma-maintain natin yung pinaghirapan natin dito sa Boracay. Sa datos ng Municipal Tourism Office ng isang taon, kahit sarado ang isla, ng 6 na buwan, umabot sa halos 1 milyong mga lokal at banyagang turista ang dumating sa Boracay. Pinakamarami ang mga Pilipino, kasunod mga Chinese, pangatlo ang mga Korean. Mas maganda siya ngayon, tsaka konti lang yung tao, malinis, tsaka mas maraming nakakapaglakwat tsaka ng maayos. Pero kahit 5 buwan na nakalilipas simula ng buksan ng Boracay, may mga kalsada pa rin kinukumpuni. May mga water pipes pa rin na inilalatag. Sabi ng Interagency Task Force, sa mga butas pa ng kalsada ay bahagi pa ng Phase 2 ng rehabilitasyon. Phase 2 is only 1.9 kilometers, so hindi naman ganun kahaba. Ang lumot na para sa ilan ay senyalis ng problema ay tila nagpapakita na naman. Wala raw dapat ikabahala ang publiko, sabi ng DENR. Abril ng isang taon, ganito kadami ang lumot sa White Beach sa Boracay. Yung lumot, no, basically, if you will ask the people here, this is a natural phenomenon, no? But what's the difference? Yung lumot natin ngayon, iba yung kulay niya. It's green, no? Dati, dark green siya na para bang malapit na sa itim. Bukas ay magpupulong yung Boracay Interagency Task Force kasama yung mga stakeholders para pag-usapan yung mga rehabilitasyon na ginagawa ngayon sa isla. Chino. Okay, Joseph. Nabanggit natin na lumampas yung limit nung mga turista noong Marso. Saan ba nagkulang? Kung meron man itong lokal na pamahalaan at yung nagmo-monitor dyan syempre, na hindi ulit muli yung nangyari sa Boracay. Well, ang sinasabi ng DENR dito, meron na account din, nasama rin doon sa bilang, yung mga turista na daily pass lamang. Ibig sabihin, kung hindi naman sila masyadong magtatagal sa isla, naisama na rin sila doon sa data. But ang according to dito kay Ginoong Antiporda ay bukas, may pagkakataon ang task force para matanong yung municipal office kung bakit napapalusot na nakakalusot or na lumalampas doon sa 6,405 na limit yung bilang ng mga turista. But ang initial na explanation is that na isama na dyan sa bilang na yan yung mga day pass. Kasi yung 6,405 is limit for the daily na ang logic dyan ay magstay for 3 days, Chino. Alright. At sabi mo rin sa report, hindi pinapapasok yung mga turistang nakabook sa mga hotel na hindi compliant. Ibig sabihin ba o tama ba ang pagkakaintindi natin na merong mga hotels na nag-operate na hindi nga compliant at hindi na ba naipasarayan ng mga nakaraang buwan nung isinagawa yung rehabilitasyon? Ano ba yung update dyan?
Nung mga unang unang mga buwan no na nagbukas yung Boracay around October up to early this year, ay may mga nakakalusot na mga nag-ooperate na mga nagpapabook no na mga hotels dun sa mga online booking kahit hindi nila sinasabi na compliant sila. But ngayon naman ang status as far as yung number ng mga compliances concerned, medyo madami na, 326 establishments. Alright. At meron siyang tinatayang 11,000 na mga rooms. So, enough to accommodate yung mga turista na darating dito sa Boracay, Chino. At nakita natin kanina, meron pang mga kinukumpuning mga sidewalks at yung nabanggit mo nga, no, may mga water pipes pa na inilalatag ngayon dyan sa may parang commercial district ng Boracay. Phase 2, hanggang kailan daw tatagal yung pangungumpuning ito? 8%, no? That's something like kasi 4+ na kilometers yung kailangan na circumferential route. Ang natitira ay at least for the next year, no? Ang sabi nila ay ang deadline nila is 1 more year. So until April next year, yung phase 2 ng circumferential road. So they have enough time according to the DNR. Alright. At nasubaybayan natin, Joseph, yung pag-cover mo dyan, no? Mula nung binungkal, yung mga hindi compliant na mga establishmento nung sinimulan yung 6-month na rehabilitation. At syempre yung nakita natin yung mga sewage pipes, no, na pumupunta dyan sa mismong tubig ng isla. Sa ngayon ba merong pagsusuri na nag-improve na yung water quality, yung coliform level? Minomonitorin ba ito ng DNR sa ngayon? Correct. Yung nakita natin na video na may konting lumot, no? Tinanong natin kung ano yung water quality just to be sure na if they say it's safe, ay meron tayong scientific data to back that up, to back up that claim. Ang sinasabi nitong si Ginoong Antiporda is 2 mpn, most probable number of coliform per 100 milliliter yata yung natatandaan ko na term, na unit, no? Ang safe level is 100 mpn. So very low doon sa safe level. So mas mababa pa dun sa standard, Chino. Okay, good to hear. Maraming salamat, Joseph Morong.